Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng may 30 taong gulang na binatang si Robin. Isang magsasaka na naging malupit sa alaga niyang kalabaw. Isang araw, biglang nasaksak ng sungay ng kalabaw ang ama niya na si Mang Lito. Dala ng bugso ng kanyang damdamin ay susubukan niya itong patayin. Pero pipigilan siya ni Lolo Inok, ang matanda na magbibigay sa kanya ng isang kakaibang mutya. Kasabay ng paglaganap ng kasamaan, matutuklasan ng binata ang isang nakapangingilabot na kababalagan na susukat sa kanyang katatagan. Ano kaya ang hatid ng mutya ng sungay ng kalabaw sa binatang si Robin? Magagawa kaya niyang matalo ang lumalakas na puwersa ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng binatang magsasaka na may mutya ng sungay ng kalabaw. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Pambihira ka naman, Robin, oh. Hindi ka pa babangon dyan sa higaan mo. Abay, tanghali na. Meron pa tayong kalabaw na umaasa sa'yo. Bumangon ka na dyan. Pakainin mo na si Azor. Mamaya na lang po, tay. Inaantok pa ako eh. Nalasing po ako kagabi. Kasama ko si Dondon. Yan. Diyan ka magaling sa pakikipag-inuman mo. Simula nang makilala mo yung si Dondon na yan, naging lasinggero ka na. Tamad at tambay. Kaya hindi ka nakapag-asawa dahil dyan sa ugali mo na yan. Hindi mo ba alam na ang kumakalat na kwento tungkol sa'yo palabulin lang daw kita? Hindi ka na raw nahiya dahil sa kabila raw ng edad mo ay umaasa ka pa rin sa ama mo. Tay naman eh. Ano po bang pakialam ko sa mga sinasabi ng ibang tao? Natural, napakainin niyo ako. Anak niyo ako eh. Tsaka, hindi naman po ako nagmamadali sa pag-aasawa eh. Ay, ewan ko sa'yo. Palagi ka na lamang may katwiran. Sinasabi ko lang naman sa'yo ang mga naririnig ko sa kanila. Nabaguhin mo ng pag-uugali mo. Aba, masama rin naman sa loob ko na pinagtatawanan ka ng ibang tao dahil dyan sa mga pinaggagawa mo. Ang pananim natin, nang gumanda naman ang ani natin ng palay. Anak, matanda na ako at hindi ko na kayang tumagal pa sa sikat ng araw. Magkaroon naman sana ng direksyon ang buhay mo, anak. Tay, kahit na ano pong sabihin ng ibang tao sa akin, hindi po ako papaapekto sa kanila. Kaya pwede po ba, tay? Patulugin niyo na muna ako. Puyat ako eh. Tsaka masakit talaga ang ulo ko. Kaya wag niyo na pong pilit sa akin ang gusto niyo. At paano ka naman napuyat, ha? Diyan sa pagtungga mo ng alak, sa pakikipag-inuman mo sa mga kaibigan mo na walang ginawa, kundi ang maglasing at pag-uwi, may gana pang maghanap ng pagkain sa mga magulang. Ganyan ba talaga ang buhay na gusto mo, ha, Robin? Tay, ano bang kinakagalit niyo sa akin? Dinaig niyo pa nagliliya. At yung tungkol naman po sa pag-aasawa ko, aba, kung kagaya lang po ni nanay ang mapapangasawa ko, hindi bali na lang po. Mas gugustuhin ko pang tumandang binata kaysa malagyan ng ipot ang ulo ko. Robin, pwede ba? Huwag mo mabanggit-banggit sa akin ang pangalan ng nanay mo at umiinit lalo ang ulo ko. Ikaw ang pinag-uusapan dito, hindi yung panloloko ng nanay mo sa akin. Sus, tay, ang sabihin nyo, palagi na lang talagang mainit ang ulo nyo sa akin dahil naaalala mo ang ginawa sa'yo ni nanay. Kaya siguro pinagpalit kayo ni nanay sa ibang lalaki dahil dyan sa ugali nyo, palibasa, wala kayong kwentang asawa. Tuluyan nang naubos ang pasensya ni Mang Lito dahil sa sinabi na yon
ng kanyang anak na si Robin. Hindi nito akalain na maririnig ang salitang yun mula sa kanyang anak. Nagulat naman si Robin sa biglang pagtama ng suntok ni Mang Lito sa kanyang muka. Hindi siya kagad nakapagsalita habang sapu-sapu ng palad ang umiinit niyang pisngi. Ang 30 taong gulang na binatang si Robin ay katulong ng kanyang ama sa pag-aasikaso sa bukid. Pero pagkatapos na magloko ang kanyang ina at sumama sa ibang lalaki, nagbago ito at hinayaan siyang mag-asikaso sa palayan. Tay, bakit niyo naman ako sinuntok? Nang magising ka sa katotohanan, hayop ka. Para maalala mo na ako pa rin ang tatay mo. Kaya umayos ka. Hindi ko na nagugustuhan ng mga salitang lumalabas dyan sa bibig mo. Kung sa tingin mo, isa akong walang kwentang asawa para sa nanay mo. Kahit kailan, hindi ako nagpabaya sa iyo bilang ama mo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Itinaguyod kita na mag-isa. Kaya sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Anak lang kita. Bakit, tay? Ayaw niyo bang malaman kung bakit kayo iniwan ni nanay? At kung bakit ipinagpalit kayo sa ibang lalaki? Nang mamatay siya, hindi natin nakita ang mukha niya, tay. Galit na galit ako sa inyo. Galit ako. Dahil hindi mo ipinaglaban ang karapatan natin na makita siya. Kahit sa kahuli-huli ang sandali na buhay niya, tay. Gusto niyo pa rin po bang malaman kung bakit madalas akong umiinom ng alak? Dahil gusto kong makalimot. Gusto kong makalimutan ang kaduwagan na nakita ko sa inyo, tay. Hindi agad nakapagsalita si Mang Lito. Hindi niya matignan ang muka ng anak. Habang si Robin, sumabog na ang galit para sa kanyang ama. Hindi mo naiintindihan kung bakit mas pinili kong manahimik. Wag na wag mo akong pagsasalita ng ganyan, Robin. Dahil wala kang alam sa totoong pinagdadaanan ko. Ang pinag-uusapan natin dito ay trabaho mo, hindi ang kaduwagan ko. Tandaan mo, kapag wala na ako at nag-iisa ka na lang sa buhay mo, may iisip mo lahat ng mga sinasabi ko at magsisisi ka na hindi ka naging mabuting anak para sa akin. Kaya habang maaga pa, magbago ka na, Robin. Ano po bang klase ng pagbabago ang gusto nyo mangyari sa akin, tay? Ginagawa ko naman po lahat ng gusto nyo, ah. Hindi pa rin po ba sapat ang paghihirap ko? Ano po ba ang pamantayan nyo sa pagiging mabuting anak? Ang gusto ko, magsipag ka. Magsikap ka. Ipakita mo sa lahat na hindi ka tamad, na may kwenta kang tao. Wala po akong balak na patunayan sa kanila kung sino ko. Dahil hindi nanggagaling sa kanila ang pagkain na kinakain ko. Isa pa, para nang sasabog ang dibdib ko sa galit. Sa tuwing nakikita ko si Mang Peter, palagi ko siya nakikita sa bukid. At baka hindi ako makapagpigil. Mapatay ko pa siya, tay. Sige na. Ako na lang ang bahalang mag-asikaso kay Asur. Huwag ka munang pumunta sa palayan. Ibaba mo na ang ita ko. Maghintay ka na lamang dito. Hindi ko hahayaan na makapatay ka ng tao ng dahil sa akin. Kalimutan mo na ang nakaraan. Wala nang nanain mo para makipagtalo pa tayo kay Peter. Tapos na ang lahat, Robin. Mabilis na tumalikod si Mang Lito kay Robin. Naiwan ang binata habang natitigilan. Habang nakatanaw siya sa labas ng bintana, ay kita niya rin ang paglalakad papalayo ng ama niyang si Mang Lito. Pagkalipas ng ilang minuto, ay dumating naman ang kaibigan niyang si Dondon. Kasama niya palagi ang kaibigan sa pakikipag-inuman. Robin, nandiyan ba si Mang Lito? Wala siya rito, Dondon. Umalis siya kanina. Teka, ano ba kailangan mo sa kanya? Narinig ko kasi kanina si Mang Peter eh. Parang pinag-uusapan nila ang tatay mo. Kaya nag-alala ako. Ha? Bakit daw? Ano ba pinag-uusapan nila? Nasira ang palayan ni Mang Peter at ang tatay mo ang pinagbibintangan niya na gumawa nun, tol. Sinabsab ng kalabaw mo si Asur ang pananim niya at nagbanta siya. Napapatayin niya ang kalabaw mo at si Mang Lito. Hindi mo dapat hinayaan na mag-isa ang tatay mo, tol. Kaya tara na,
Sundan natin siya. Subukan lang niya saktan ng tatay ko. At mapapatay ko talaga siya. Tama ng satsat, Robin. Kailangan na nating umalis. Ang mahalaga, maunahan natin sila kay Manlito. Nakita ko si Mang Peter Nagtungo sila sa palayan. Balak nilang saktan ng tatay mo. Kahit bilisan mo na, wala nang oras. Halos kalad ka rin ni Dondon si Robin palabas ng kanilang bahay. Pero hindi pa man sila natatagalan. Dumating ang mga kalalakihan. Nanlaki ang mga mata ni Robin nang makita ang kanyang ama na may dugo sa tiyan. Nilapitan niya si Mang Lito habang pangiwi-ngiwi ang muka nang dahil sa sakit. Tay, ano po nangyari sa inyo? Sino po may gawa nito? Si Mang Erwin ang sumagot sa tanong ni Robin dahil nahihirapan magsalita si Mang Lito. Sinabi nitong nasaksak daw ng sungay ng kalabaw ang kanyang ama. Tay, paano pong nangyari yun? Ano pong nangyari? Nagulat din ako sa kalabaw mo, anak. Hindi niya ako nakilala. Kaya sinuwag niya ako. Tay, patawarin niyo po ako, kasalanan ko po. Kung bakit nangyari po sa inyo. Pwede po bang padingin ang sugat niyo, Tay? Iniangat ni Robin ang damit ni Mang Lito at tumambad sa kanyang paningin ang malalim na sugat nito sa tiyan. Walang tigil sa pag-agos ang dugo nito na para bang gripo. Nanginginig ang kanyang mga kamay na muli siyang napasulyap sa muka ng kanyang ama. Humanda sa akin ang kalabaw na yun. Papatayin ko ang hayop na yun. Anak, teka, aksidente nangyari. Hindi mo kailangan saktan ng kalabaw. Walang isip yun. Hindi po aksidente nangyari sa inyo, Tay. Sinadya ng kalabaw na yun, nasaktan kayo. Tol, ano ka ba? Tama sinabi ni Mang Lito. Walang kasalanan ng kalabaw. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa Ang mabuti pa siguro, ibaba na muna niyo si Mang Lito para malapatan na kaagad ng Pangunang Luna sa sugat niya. Dapat mahinto ang pagdurugo niyan. Tay, kailangan niyo po munang magamot kaagad. Hindi na. Huwag mo na akong alalahanin, anak. Kasama ko si Paring Erwin. Siya lang gagamot sa sugat ko. Hindi naman malalim Kaya ko to. Kahit sinasabi ni Mang Lito na ayos lang ito, ay hindi pa rin mapalagay si Robin. Mas nangibabaw ngayon ang galit niya para sa alaga niyang kalabaw. Maya-maya pa ay inilalayan ng mga kalalakihan ang kanyang ama na maipasok sa loob ng kanyang silid para doon gamutin. Saktong pagbaba ng katawan nito sa kanilang higaan ay mabilis na kumilos ang mga lalaking nagbuhat dito. Si Dondo naman ay agad na kumuha ng dahon ng bayabas sa labas ng kanilang bakuran at tumulong na rin sa panggagamot kay Mang Lito. Tol, maraming salamat sa tulong mo Pero kailangan ko munang umalis. Dito ka lang Tol, teka lang. Kilala kita Alam kong pupuntahan mo ang kalabaw na nanakit sa tatay mo. Huwag ka nang umalis. Mas kailangan ka ni Mang Lito rito. Hindi na ako makapaghihintay na hindi kami magkaharap ng kalabaw na yun, Tol. Lahat ng nanakit sa tatay ko, papatayin ko. Tol, luminahon ka muna. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Kung mahal mo ang tatay mo, sana ipakita mo yun sa pamamagitan ng pagtulong mo sa kanya sa bukid. Huwag mo na ituloy kung ano ang binabalak mo. Makinig ka sa akin, Tol. Dahil hindi sa lahat ng oras, dapat mong pairalin ang init ng ulo. Wala nang nagawa si Robin, kundi ang pakinggan ang sinabi ng kaibigan. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa kanyang ama na nakahiga sa katre at sinisimulan ng gamutin. Pagkalipas ng ilang sandali, ay natapos din sa panggagamot ang matandang si Mang Erwin. Saka lang nakahinga ng maluwag si Robin nang makitang huminto na ang pagdurugo sa sugat ni Mang Lito. Tol, kailangan ko na rin umalis Baka hinahanap na kasi ako sa amin Yung mga sinabi ko sa'yo kanina, Tol. Sana, wag mo nang ituloy. Hindi sumagot si Robin dahil gagawin niya talaga ang binabalak kanina. Pagkatapos magpaalam sa kanya
ng kaibigan ay muling binalingan ni Robin ang kanyang ama. Sa pagkakataon na yon ay mahimbing na itong natutulog sa higaan. Nang matiyak niya na maayos at ligtas na ang kalagayan ni Mang Lito, iniwan niya ito saglit. Nilapitan niya ang kinaroroonan ng palakol. Binitbit niya yon at umalis sa kanilang bahay. Hindi siya nagpaalam sa mga lalaking tumulong sa kanyang ama. Tinahak niya ang daan papunta sa bukid. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad mula sa kanyang kinaroroonan, ay natanaw na niya ang kalabaw. Dumilim ang anyo ni Robin at mabilis na nilapitan ang hayop. Humanda ka ngayon sa aking kalabaw ka, dahil papatayin kita. Pagkalapit ni Robin sa kalabaw, abala pa rin ito sa pagsabsab ng damo sa lupa, habang nakadikit sa sungay nito ang dugo ni Mang Lito. Mahigpit niyang hinawakan ang palakol at akma na sanang papaluin niya ito sa ulo nang bigla siyang nakarinig ng kaluskos mula sa paligid. Nabitin sa ere ang hawak niyang palakol. Nagpalinga-linga siya, ngunit wala siyang nakitang ibang tao sa paligid. Tangka na sanang itutuloy ni Robin ang pagpalo sa ulo ng kalabaw nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Itigil mo yan! Kung hindi pa na-aksidente yung ama, hindi mo pa maiisip ang pagkakamali mo. Ngayon naman, papatayin mo ang kalabaw na yan dahil iniisip mo na kasalanan yan nangyari sa tatay mo. Wala kang karapatan na saktan ang kalabaw na yan, kaya't ibaba mo ang palakol. Humarap si Robin sa pinanggalingan ng boses. Ibinaba niya ang hawak na palakol at pinagmasdan ang kaharap. Isang matandang lalaki, may suot na salakot, may hawak na baston at kupasin ang damit. Teka lang, ano po ang karapatan niyo para pigilan ako sa gagawin ko? May karapatan ako dahil ako mismo nagbigay ng kalabaw na yan sa ama mo. Pero muntik niyang patayin si tatay. Ang dapat sa kanya ay mamatay. Nagkakamali ka. Walang kasalanan si Asur. Ang totoong may kasalanan sa nangyari sa tatay mo, walang iba kundi ikaw. Kung ginawa mo lang ng maaga ang trabaho mo, hindi mapapahamak si Lito. Kaya wag mong ibintang sa kalabaw na yan ang pagkakamali mo. Sa tono ng pananalita niyo, parang kilalang-kilala niyo ako ah. Oo, kilalang-kilala kita, Robin. Ikaw ang lalaking walang ibang inisip kundi ang magpasarap sa buhay mo. Kapag may iniutos sa iyo ang iyong ama, palagi kang natutulog. Kumikilos ka na parang pagong. Marami kang katuwiran para lang masunod ang gusto mo. Nagkakamali kayo sa mga sinasabi niyo. Wala kayong alam. Sino ba kayo? Tinatanong mo kung sino ako? Ako si Lolo Inok, ang nagmamalasakit sa mga kalabaw. Ibinibigay ko yan ang libre sa mga magsasaka at may karapatan akong bawiin ang hayop kapag alam kong hindi sila maayos na naaalagaan. Ngayon naman, ay tatanungan din kita. Sa inyong dalawa ng kalabaw, sino ang higit na may pakinabang? Kapag nasagot mo yan, pababayaan kitang patayin ang kalabaw. Parang sinampal ng 10 beses si Robin dahil sa tanong na yun ni Lolo Inok. Napayuko siya dahil alam niya na tama ang sinabi nito. Inalis ng matanda ang salakot nito sa ulo at lumingon sa kinatatayuan ng kalabaw. Pagkatapos ay tumingin sa kanya at nagsalita. Ang kalabaw na yan ay walang kasalanan. Hindi lamang niya nakikilala ang iyong ama, kaya hindi mo siya kailangang patayin. Balang araw, malalaman mo rin na malaki ang tulong ng kalabaw sa iyo. Kaya wag mong pagbabalingan ng galit ang kalabaw na yan na ipinagkaloob ko sa inyong mag-ama. Sana hindi na tumaulit pa. Tama po kayo. Hindi na po tumaulit, Tatang. Pasensya na po.
Hindi ko ho sinasadya. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa pagbibigay ng pagkakataon na magkaroon kami ng sariling kalabaw. May sarili po akong dahilan, Tatang, kung bakit po ako nagkakaganito. Pero kahit kailan, hindi po ako naging pabayang anak para kay tatay. Inaasahan ko, nagagampanan mo ng maayos ang pag-aalaga sa kanya. At sana, ito na rin ang huli nating pagkikita. Makahulugang sinulyapan ni Robin ang matanda habang nakatingin ito sa kanya. Ibinalik ni Lolo Inok ang salakot sa ulo at mabagal na naglakad papalayo sa kanya. Nabaling naman ang atensyon ni Robin sa nakatayong kalabaw. Nilapitan niya ito at hinaplos ang ulo. Malungkot na dinampot ng binata ang putol na lubid at itinali yun sa sanga ng kahoy. Nang matapos sa ginagawa, ay nagpasya na rin si Robin na umuwi sa kanilang bahay. Ngunit pagdating sa gitna ng kakawyan, pakiramdam niya ay may nilalang na nakasunod sa kanya. Kaya naman, tumigil siya sa kanyang paglalakad. Sino yan? Sino yan? May tao ba dyan? Walang tugon na natanggap si Robin, kaya ipinisya niyang ipagpatuloy na lamang ang kanyang paglalakad. Akma na sanang hahakbang si Robin nang bigla siyang nakarinig ng malakas na pag-angil mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang humarap at ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang tumambad sa kanyang paningin ang isang nilalang na may hawak na pugot ng ulo ng isang baboy ramo. Nakakapangilabot ang mabalahibo nitong anyo na ang dalawang pangil ay nakalabas pa sa bibig nito. May bahid pa yun ng dugo mula sa kinain nito habang nanlilisik ang mga mata. Para siyang nakaharap sa isang halimaw, nakahawig ng isang daga. Ang ulo nito hanggang sa dibdib ay sa daga at ang kalahating katawan nito ay sa tao. Pero mahahaba at matutulis ang mga kuko nito sa kamay at paa. Sino ka? Lumayo ka! Halimaw! May halimaw! Dala ng labis na takot ni Robin, tumakbo siya papalayo. Malalaki ang hakbang na tinahak niya ang masukal na kakawyan. Wala na siyang pakialam kung saan pa siya mapunta. Ang mahalaga ay makatakas siya sa nilalang na humahabol sa kanya. Halos mabingi ang binata sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Konti lamang ang pumapasok na sikat ng araw sa kakahuyan na yon. Kaya pakiramdam ni Robin ay para siyang tumatakbo sa malawak na kadiliman. Tulong! Tulungan niyo ako! May halimaw! Kahit malakas ang sigaw ni Robin, ay parang walang nakakarinig sa kanya. Sa paglingon niya sa hulihan ng kanyang daan, ay mas lalo siyang nanghilakbot nang makitang malapit na siyang abutan ng aswang na humahabol sa kanya. Diyos ko, hindi maaari ito! Tulungan niyo ako, Panginoon! Iligtas niyo po ako! Mas lalong binilisan ni Robin ang pagtakbo kahit nauubusan na siya ng lakas. Paulit-ulit siyang sumisigaw, humihingi ng tulong, ngunit patuloy lamang siyang hinahabol ng halimaw. Huwag mo na akong bahirapan. Bumalik ka rito. Kapag naubos ang pasensya ko sa'yo, dudurugin ko ang mga buto mo. Umaalingaw-ngaw ang malakas na pagsigaw ng halimaw. Habang hinahabol nito si Robin, umaasa siya na makikita niya ang matandang si Lolo Inok para siya ay iligtas. Sinuong ni Robin ang masukal na kagubatan, ngunit bigla siyang natigilan nang tumama sa kanyang batok ang pugot na ulo ng baboy ramo. Alam ni Robin na ng mga sandaling yun ay nasa tabi na niya ang aswang. Hindi! Diyos ko! Tulungan niyo po ako!
Tinubukan ni Robin na bumaling sa ibang direksyon para tumakbo, pero tumigil siya sa paghakbang. Saan ka pupunta? Hindi ko hahayaan na mabuhay ka pa! Layuan mo ako! Halimaw ka! Layuan mo ako! Nakita mo na ang mukha ko. Hindi maaaring may makalam ng tungkol sa akin. Lumayo ka sa akin, halimaw ka! Lumayo ka! Kampun ka ng kadiliman! Sabihin mo na ang sabihin mo. Pero wala ka na magagawa. Dahil malapit na kitang patayin. Uunti-untiin ko ang laman mo at dudurugin ko ang mga buto mo hanggang sa mamatay ka. Diyan ka lang! Diyan ka lang! Huwag ka lalapit sa akin! Ngunit bingi ang halimaw sa mga sinabi ni Robin. Ngumisi ito na nagpalitaw pa sa malalagari nitong mga ngipin. Tumutulo ang malapot nitong laway mula sa bibig na may bahid pa ng dugo. Humakbang ang aswang papalapit sa kanyang kinaroroonan, habang ang dibdib ni Robin ay para ng sasabog dahil sa galit at takot. Bigla niyang naalala na hawak niya ang palakol, kaya iwinasiwas niya yon sa ere. Pero mas lalo lamang naging agresibo ang aswang sa pagsunggab sa kanya. Ganyan nga. Lumaban ka lang para mas masarap ang lasa ng dugo mo. Ang gusto ko pa naman ay yung mainit-init pa na dugo na may bahid ng takot. Sige, subukan mo lumapit! Hindi ka sasantuin ng palakol ko! Tatagpasin ko talaga ang ulo mo! Tinikap ni Robin na mapigilan ang paglapit ng aswang sa kanyang kinatatayuan, pero hindi ito nagpapakita ng takot. Idinipa nito ang braso habang umaangil na parang nauulol na aso. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka sa mga binabalak mo sa akin! Lalabanan kita! Halimaw ka! Sumugod si Robin sa aswang. Ipinalo niya rito ang palakol, ngunit nahawakan nito ang kanyang kamay. Inagaw nito ang palakol at ibinato sa lupa. Naramdaman niya ang pagbaon ng kuko nito sa kanyang balat. Masyado kang mahina para lumaban sa akin. Ako naman ngayon ang aatake sa'yo. Isang malakas na pagsuntok ang isinalubong ni Robin sa papasugod sa kanyang aswang. Tumama yun sa mukha ng aswang. Nabitiwan nito ang kanyang braso. Nang makakita ng pagkakataon, ay muli siyang tumakbo papalayo rito. Ngunit nahawakan nito ang kanyang damit. Bitiwan mo ang damit ko! Makawalan mo ako! Masyado mo akong pinahihirapan. Hindi ka na makakatakas. Huwag mo na subukan lumaban. Isang malakas na pagsuntok ang tumama sa sikmura ni Robin. Namilipit siya sa sakit. Halos kapusin siya ng paghinga, habang ang mabahong singaw ng katawan ng kaharap ay nalalanghap niya na parang amoy ng nabubulok na laman ng hayop. Kasunod ng pagkagat nito sa kanyang balikat. Gumuhit ang sakit mula sa unti-unting pagbaon ng pangil nito sa kanyang laman. Wala na siyang nagawa ng mga sandaling yon, kundi ang sumigaw ng malakas. Tulong! Tulungan niyo ako! Halos mabaliw na sa takot si Robin nang marinig ang paghigop ng nilalang sa sarili niyang dugo. Pilit na tinutulak ng binata ang muka ng halimaw. Pero dahil malakas ang nilalang, wala siyang nagawa kundi ang tiisin ang labis na sakit. Nakakagat pa rin ito sa kanyang balikat na parabang sabik na sabik sa lasa ng dugo ng tao. Hayop ka! Sa oras na mga takas ako, papatayin talaga kita! Ako mismo ang papatay sa'yo! Pinapangako ko yan! Tinanggal ng aswang ang bibig nito sa kanyang balikat, kaya naramdaman ni Robin ang pamamanhid ng kanyang sugat. Akma na sanang kakagatin nito ang kanyang leeg nang bigla niyang nakita ang papalapit na kalabaw
sa kanilang kinaroroonan. Ubod lakas na itinulak ni Robin ang halimaw, kasunod ng kanyang suntok na tumama sa mukha nito. Napaatras ito ng konti, eksakto sa pagsugod ng kalabaw para atakihin ito. Nagpambuno ang dalawang nilalang habang maririnig sa paligid ang ingay mula sa nagkikiskisa na kuko ng aswang at sungay ng kalabaw. Patuloy sa pagsuwag si Azur sa kalaban nito, samantalang si Robin naman ay napaluhod sa lupa. Sapu-sapu ng kamay ang balikat para pigilan ang pagbulwak ng dugo mula sa kanyang sugat. Bigla siyang nakaramdam ng panghihina ng katawan. Pagkatapos ay muling napatingin sa kalabaw. Nakita niya na sakal na ng halimaw ang leeg ni Azur. Pagmasdan mo kung paano kung papatayin ang kalabaw mo! Pagmasdan mo! Mula sa harapan ni Robin, pinilipit ng halimaw ang leeg ng kalabaw. Bumagsak ito sa lupa, kasunod ng pagwakwak ng halimaw sa tiyan nito. Nanlaki ang mga mata ni Robin. Nabigla siya sa kanyang mga nasaksihan. Papatayin kita! Pinatay mo ang kalabaw ko! Masarap pala ang dugo ng kalabaw, pero mas masarap ang dugo mo! Parang binayo ng 10 maso ang dibdib ni Robin nang makitang patay na ang alaga niyang kalabaw na si Azur. Kahit masakit ang sugat niya sa balikat, sinugod niya ang halimaw na mukhang daga. Sinuntok niya ito ng paulit-ulit. Tumama ang mga yon sa mukha nito at sinipa sa tiyan. Ngunit hindi man lang natinag ang aswang. Umalingaw-ngaw ang angin nito sa buong kakahuyan. Isang malakas na pagsakal sa kanyang leeg ang ginawa nito. Umangat ang kanyang paa sa lupa. Isang pagkakamali na nakita mo ko sa ganitong itsura. Hindi ang tulad mo at sisira sa lahat ng mga plano ko. Hindi ka magtatagumpay. Kapag nakatakas ako sa'yo, papatayin kita. Tandaan mo yan! Papatayin kita! Ngumisi ang halimaw na nagpalitaw sa malalagari nitong mga ngipin. Nakita niyang tumulo ang malapot nitong laway na may bahid pa ng dugo. Ibinuka nito ang bibig, ngunit biglang may tumama na baston sa batok ng nilalang. Nabitiwan nito si Robin at hinarap ang matandang si Lolo Inok. Layuan mo ang lalaking yan! Ako ang harapin mo! Hindi ka na makakapagtago sa akin! Dahil sa wakas, nahanap na rin kita! Gulat at takot na napaatras ang halimaw nang makita si Lolo Inok. Mabilis itong tumakas at tumakbo papunta sa kakahuyan. Hindi ito hinabol ng matanda dahil mas inuna nitong tulungan siya. Saka lang naramdaman ni Robin ang sakit ng kanyang katawan. Bigla siyang naglaway at nanginginig ang mga kamay. Hinawakan siya ni Lolo Inok para alalayan na tumayo. Lolo Inok, tulungan niyo ako. Sobrang sakit po ng sugat ko sa balikat. Bakit hindi ka kasi nag-iingat? Muntik ka nang mapahamak kanina. Mabuti na lang at sinundan ko si Azur. Baka sa boses ni Lolo Inok ang pag-aalala, pero mas nangibabaw naman ang galit nito. Napansin ni Robin na nakatingin ang matanda sa nakahandusay na kalabaw sa lupa. Nakaluwa ang bituka nito at naliligo sa sariling dugo. Wala na tayong magagawa sa kalabaw na yan, Robin. Ibinuwis niya ang buhay niya para sa'yo. Ang mahalaga ngayon ay madala kita sa bahay ko. Nasa panganib ka dahil sa hawa ng aswang. Ayaw pa sanang umalis ni Robin dahil sa alaga niyang kalabaw. Pero kakaiba ang nararamdaman niya sa sugat niya sa balikat. Pakiramdam niya ay nandidilim ang kanyang paningin. Biglang nanigas ang kanyang binti. Diyos ko, kumakalat ng lason sa katawan mo.
Pilitin mong makapaglakad ng maayos, Robin. Konting tiis na lang. Malapit na tayo sa bahay. Hindi maipaliwanag ni Robin ang sakit na nararamdaman. Pakiramdam niya ay may mga insektong gumagalaw sa kanyang balikat. Lolo Inok, aray, hindi ko na po kaya ang sakit. Sobrang sakit na po. Abay, tiisin mo para mabuhay ka. Paglabanan mo iyo. Magsasalita pa sana si Robin nang bigla siyang nabuwal sa pagkakatayo. Abnormal na tumirik ang kanyang mga mata at nanigas na rin ang kanyang panga. Lahat ng mga yon ay hindi kayang kontrolin ng katawan niya. Naramdaman niya ang kamay ni Lolo Inok. Pilit siya nitong itinatayo hanggang sa tuluyan ng magkikikisay ang katawan ni Robin. Dala ng labis na sakit ay nawalan na siya ng malay. Nagising si Robin sa matigas na higaan. Sumalubong sa kanyang pang-amoy ang singaw ng insenso at kamangyan. Nagmulat siya ng kanyang mga mata. Nakita niya ang matanda na naglalagay ng dinikdik na luya sa kanyang balikat. Huwag ka na munang kumilos. Baka matanggal ang gamot. Mabuti na lang at naagapan ko ang pagkalat ng hawa at laso ng aswang. Lolo Inok, pasensya na po. At namatay si Asur nang dahil sa akin. Ano po bang klaseng halimaw ang umatake sa akin kanina? Sila ang aswang na kung tawagin ay hagibis. Isang nilalang na pumapatay ng tao at hayop. Meron din silang kakayahang maging normal na tao sa araw. Hindi sila mga pangkaraniwang aswang. Dahil kaya nilang magpalit-palit ng anyo batay sa kanilang kagustuhan. Magagaling silang magtago, kaya mahirap silang mahuli. Sigurado kung wala siyang balak na buhayin ka kanina. Kagaya ng ginawa niya sa kalabaw mo. Wala siyang awa. Lahat ay pinapatay niya. Lalo na kapag nagugutom siya sa lasa ng karne ng tao. Nabanggit niyo po kanina na matagal niyo na pong hinahanap ang aswang na hagibis. Gaano na po siya katagal na namiminsala ng mga tao, Lolo Inok? Sa tingin ko'y matagal na. Itinatago lamang niya ang kanyang ginagawa. Pagkatapos mong makita ang mukha niya, hindi ka na niya tatantanan. Papatayin ka talaga niya. Kaya unahan mo siya, Robin. Matutulungan kita sa bagay na yan. Hindi na po ako natatakot sa kanya. Talagang hahanapin ko po siya, Lolo Inok. Sa ginawa niya sa kalabaw ko, lintik lang na walang ganti. Ako mismo ang papatay sa kanya. Huminahon ka muna. Hindi lahat ay idinadaan sa init ng ulo. May paraan para mapatay ang halimaw na yon. Paano po, Lolo Inok? Sabihin niyo po sa akin. Hindi sumagot si Lolo Inok sa tanong na yon ni Robin. Mabilis itong tumayo at lumapit sa lamesa. Kinuha nito ang 2 sungay ng kalabaw at iniabot yon kay Robin. Teka, sandali lang po, Lolo Inok. Huwag niyo pong sabihin kay Asur po ang mga sungay na yan. Tama ka, Robin. Kunin mo ito at makinig ka sa mga sasabihin ko sa'yo. Tinanggap ni Robin ang mga sungay ng kalabaw. Nagtataka siyang napasulyap sa muka ni Lolo Inok. Pagkatapos ay umalis ito sa harapan niya at lumapit sa lumang aparador ng matanda. Binuksan ni Lolo Inok ang aparador at meron itong kinuha na isang maliit na bote na halos kasing taas ng kanyang daliri. Maliit lamang yon na may laman na kulay asul na likido sa loob. Kunin mo rin ang bote na to. Ingatan mo at isama sa sungay ng kalabaw. Para saan po ang bote na yan, Lolo Inok? Ito ang pinaghalong katas ng dugo ni Asur at ang dugo mo kanina mula sa kagat ng aswang. Ito rin ang dahilan kung bakit takot sa akin ng aswang kanina. Dahil kilala niya ako bilang isang antingerong pumapatay sa mga lahi niya. Magagamit mo to laban sa kanila. Kailangan mo lang ng kakaibang lakas at tapang ng loob. Bakit niyo po sinasabi sa akin ang bagay na yan?
Dahil ikaw ang pinili ni Asur para pagkalooban ng mahiwagang sungay ng kalabaw, napapatay sa mga aswang na hagibis. Dahil sa ikaw ang pinili niya, sa iyo ko rin ipinagkakaloob ang boteng ito. Ang mga yan ang kukumpleto para makabuo ka ng mutya ng sungay ng kalabaw. Pero kailangan mong magsagawa ng ritual sa lugar kung saan namatay si Asur. Yun ay pagbibigay ng basbas sa mutyang mabubuo sa loob ng bote na to. Paano po naging kakaibang kalabaw si Asur, Lolo Inok? Teka, naguguluhan po ako sa mga sinasabi niyo eh. Hindi mo kailangan maguluhan. Dahil tinutulungan na kita para labanan ang lumalakas na puwersa ng mga aswang na hagibis. Tinanggap ni Robin ang maliit na bote. Sinipat niya yon sa konting liwanag ng gasera. Nakita niya na gumagalaw ang likido sa loob ng bote. Naghalo ang kulay ng dugo sa kulay asul na likido sa loob ng bote. Si Lolo Inok naman ay nanatiling nakatayo sa kanyang harapan at nakatitig sa hawak niya na bote. Gamitin mo ang 2 sungay ng kalabaw bilang sandata mo. Pero ang mabubuong mutya sa loob ng likido na hawak mo, yan ang tunay na magbibigay sa iyo ng bisa ng kapangyarihang tatalo sa mga aswang na hagibis. Ang buong akala ko po, Lolo Inok, mabubuting tao lang po ang binibigyan ng ganitong klaseng kapangyarihan. Dahil lahat ng masama ay may karapatang magbago. Ingatan mo yan. At kapag natapos ka sa pagsasagawa ng ritual, kusang maghihilom ang sugat mo sa katawan. Huwag mong sayangin ang buhay ni Asur kapalit ng mutya na yan. Iligtas mo ang mga tao. Pero Lolo Inok, bakit po ako? Bakit ako po ang napili? Marami naman po dyan na masigit na karapat-dapat sa mutya kumpara po sa akin. Tulad ng sinabi ko, si Asur ang pumipili sa bagong tagapangalaga. Siya lang din ang magpapasya kung kanino niya ibibigay ang kanyang sungay. Kung sino ang iniligtas niya at pinagbuwisan niya ng buhay, yun din ang taong napili niya para sa mutya. Siguro nakita niya na may kakayahan kang maging isang bagong tagapangalaga. Kaya naman ipinagkatiwala niya sa iyo ang kapangyarihan ng sungay. Huwag mong bibiguin ang tiwalang ibinigay sa iyo ni Asur. Ngayong gabi, simulan mo na ang pagsasagawa ng ritual. Hindi na yan pwedeng ipagsabukas pa dahil sa oras na umulan at mabura ang dugo ni Asur sa lupa. Mawawalan na ng bisa ang kapangyarihang taglay ng mutya at ng mga sandata. Sige ho, ituro niyo po sa akin kung paano po magsagawa ng ritual at sisimulan ko na ang pagbuo sa bisa ng mutya. Isaulo mo ang orasyong nakadikit sa bote. Gagawin mo yon nang nakapikit at humiling ka ng salita na bukal sa loob mo. Sa gitna ng bakas ng dugo ni Asur, doon ka uupo. Pero bago yon, meron pa akong hindi nasasabi sa iyo. Umayo si Lolo Inok at hinawakan siya sa kanyang balikat. Nilapitan nito ang lumang aparador na binuksan kanina at nilakihan ang pagkakabukas nun. Tumumbad sa kanyang paningin ang maraming bote na merong iba't ibang kulay. Humarap sa kanya si Lolo Inok at sumenyas ito na lumapit siya sa kinaroroonan ng aparador. Pasensya ka na. Hindi kita masasamahan. Kailangan mong harapin ng mag-isang tungkulin na nakaatang sa'yo. Hanggat maaari ay walang dapat na makaalam tungkol sa kapangyarihan mo. Pagmasdan mo ang bote na to. Lolo, para saan po yan? Bakit marami po kayong bote at garapon na naglalaman ng iba't ibang klaseng likido? Hindi yan likido, Robin. Isa itong kulungan ng mga nilalang na napapatay ko. Lahat ng mga nilalang na napatay ng mutya ng sungay ng kalabaw ay dito ko ikinukulong. Ano po? Teka, sandali lang po, Lolo. Paano naman po nangyari yun? Paano po nagkasya ang mga nilalang sa maliit na bote na yan? Sagrado ang bote na yan, Robin. Dati akong antingerong ermitanyo na naghahanap ng masasamang nilalang na maikukulong ko sa mga boteng yan.
Lahat ng pinapatay ko, nagkakaroon ng hiwalay na usok batay sa kanilang kakayahan. Sa oras na masugatan mo sa katawan ng aswang na hagibis, gamit ang sungay ng kalabaw, kusang magbubukas ang takip ng bote at hihigupin ito ang malausok na enerhiya ng aswang. Kaya magkakasya talaga siya sa loob. Ang ibig niyo pong sabihin ang bote po na ibinigay niyo sa akin ay hindi lang basta nagbubuo ng mutya, kundi kulungan din po to ng mga nilalang na mapapatay ko. Ganun ho ba? Tama ka. Kaya nga ipinakita ko sa iyo ang mga boteng ito. Isa na lang na bote ang walang laman. Malapit na itong makumpleto. At saka, gusto ko rin malaman mo na hindi magiging madali ang panganib na haharapin mo. Alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang hagibis? Kung bakit yun ang pangalan ng aswang na kakalabanin mo? Hindi po, Lolo Inok. Wala po akong ideya. Ang hagibis ay salitang naglalarawan sa mabilis. Dahil mabilis sila sa lahat ng bagay. Umatake, pumatay, at magpalit ng anyo. Pero nag-iisang kahinaan nila ay ang mutya ng sungay ng kalabaw. Ngayong alam mo na kung gaano sila kalupit. Tugisin mo sila, Robin. Simulan mo na ang pagsasagawa ng ritual. May tiwala ako sa iyo, Robin. Gagawin ko po ang lahat para hindi po masayang ang pagbubuwis ng buhay ni Azur. Isang tapik sa balikat ang itinugon ni Lolo Inok sa sinabi ni Robin. Pagkatapos ay isinara nito ang pinto ng aparador. Inihanda ng binata ang lahat ng kanyang dadalin, saka nagpaalam kay Lolo Inok. Mabilis siyang naglakad papunta sa kakawyan. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagsisilbi niyang tanglaw sa daan. Maigpit ang kapit niya sa sungay ng kalabaw, habang ang bote ay inilagay niya sa kanyang bulsa. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, nakarating siya sa gitna ng kakawyan. Nakita niya ang bakas ng dugo sa lupa, ngunit wala na ang katawan ng kalabaw. Naupo siya sa gitna nito. Inilapag niya rin sa kanyang tabi ang dalawang sungay. Nakapikit ang mga mata ni Robin habang dahan-dahan na itinaas ang bote, kasabay ng pagsambit ng orasyon at panalangin na siya lamang ang nakakarinig. Nagsusumamo ko sa kalikasan. Dinggin mo ang aking kahilingan. Ikaw ang maging sandata ko laban sa kasamaan. Isang pakiusap na magbibigay sa akin ng lakas at bisa para sa mutya. Umihip ang malakas na hangin at dumampi sa kanyang balat ang lamig nito. Tumayo si Robin habang hindi nagmumulat ng mga mata. Isang malakas na pagsigaw mula sa lalamunan ni Robin ang kumawala. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay nagulat siya nang makitang lumutang ang sungay ng kalabaw sa kanyang harapan, habang ang boteng hawak niya umiinit at kumukulo ang likido sa loob nun. Dala ng labis na gulat, napaatras siya ng hakbang. Biglang lumabas ang kulay asul na usok mula sa bote. Bumalot yon sa nakalutang na sungay at nabuo ang isang bato. Ano to? Paanong nangyari to? Ang bato na kumikislap sa kanyang harapan ay panay ang paglagablab na parabang nasusunog na kuryente. Hindi natakot si Robin. Hinawakan niya ang bote ng maigpit. Ang nakalutang na sungay ng kalabaw ay naglao sa kanyang harapan, pati na ang bote sa kanyang kamay, at naiwan ang bato na hindi nawala sa loob ng kanyang palad. Teka, nasa na yun? Nasa na yung bote? Akala ko ba doon ko'y kukulong ang halimaw na mapapatay ko? Pinagmasdang mabuti ni Robin ang bato sa kanyang kamay, pero hindi pa man siya natatagalan sa pagkakatayo sa lugar na yon. Biglang nagpakita ang mga nilalang na taong daga. Umaangil ang mga ito na handa ng sumunggab.
Saktong paglundag ng isang aswang sa kanyang kinatatayuan, muling lumitaw ang sungay ng kalabaw sa kanyang palad. Bago pa makalapit sa kanya ang aswang, nasaksak niya na ito sa dibdib. Kung ganun, lilitaw lang ang dalawang sungay kapag nasa panganib ako at may aswang sa paligid. Dali-daling isinilid ni Robin ang mutya ng sungay ng kalabaw sa kanyang bulsa, habang nakatutok sa kalaban ang kanyang sandata. Magmula sa gabing ito, ako nang makakalaban nyo. Mga anak kayo ng dilim. Humanda kayo sa akin. Agad na sinugod ni Robin ang mga kalaban. Ang unang humarap sa kanya ay agad niyang inatake ng saksak sa tiyan at dibdib. Bumagsak ang mga ito habang nagkikikisay ang katawan. Humakbang siya papalapit sa mga natitigilan na nilalang, habang ang mga mata ni Robin ay nagliliyab sa galit. Sige, lapit lang! Hindi ko kayo aatasan! Mga tinamaan kayo ng lintik! Habang papasugod si Robin, hindi niya agad naiwasan ang biglang paghaba ng dila ng mga aswang. Pumulupot yun sa kanyang kamay na may hawak sa sungay ng kalabaw. Pero dahil sa nagliliyab niyang sandata at kamao, napaso at nasunog ang dila ng mga halimaw. Agad na nilukso ni Robin ang dalawang hagibis sa kanyang harapan. Bawat hampas at saksak niya sa katawan ng mga ito gamit ang sungay ay umaangil ang mga ito na parang asong nasasaktan. Heto pa! Tikman nyo ngayon ang ganti ko sa lahat ng pamiminsala nyo sa mga taong nakatira dito! Walang pinalampas na pagkakataon si Robin. Lahat ng tamaan ng sungay ng kalabaw ay agad na nagliliyab at nasusunog ang katawan. Ang natitira naman na mga aswang ay sabay-sabay na umatake sa kanya. Mabilis na sinalubong ng binata ang mga kalaban. Bawat ikot niya ay isa-isang bumabagsak ang mga ito sa lupa habang sumusuka ng dugo. Sa kanya gigilitan ang leeg gamit ang matutulis na dulo ng sungay. Pagkatapos na mapatay ni Robin ang lahat ng mga aswang, tumayo siya habang pinagmamasdan ang mga nagkalat na abo sa lupa. Humihingal na tinignan ni Robin kung paano naglaho ang sungay ng kalabaw sa palad niya. Ang maiwagang bote na lang ang kailangan kong matutunan kung paano palalabasin. Sa tingin ko, may mga bagay pa akong dapat na matutunan. Pero sa ngayon, nagawa ko ng labanan at paslangin ng mga aswang. Natuklasan ni Robin na kusang naglalaho ang sungay ng kalabaw kapag wala na ang banta ng mga aswang sa paligid. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng yabag ng mga nagroronda mula sa mga kalalakihan. Nakita niyang lumiwanag ang sulo ng mga ito sa kakahuyan. Papunta yun sa kanyang kinaroroonan. Nagsalubong ang paningin nilang dalawa ni Dondon. May dala itong sibat at sulo na kawayan. Tol, Diyos ko! Akala ko kung napaano ka ni. Nandito ka lang pala. Alam mo bang nag-aalala na sa'yo si Manlito? Pasensya ka na, Tol, ha? Hinahanap ko kasi si Asur eh. Nawawala siya. Hindi ko tuloy alam kung paano to ipapaliwanag kay tatay eh. Nagsinungaling si Robin sa kanyang kaibigan dahil yun lang ang naisip niyang paraan para maniwala ito sa kanyang dahilan. Mabuti na lang at naniwala naman ito. Kung ganun, hanggang ngayon hindi mo pa rin pala nahahanap si Asur. Naku, malalagot ka na talaga kay Manglito niyan, Tol. Paano ba nawala si Asur? Baka naman pinatay mo siya. Ano ka ba, hindi ko magagawa yun, Tol. Maniwala ka. Pagdating ko talaga sa palayan, wala na siya, Tol. Hindi ko talaga alam kung saan siya hahanapin eh. Eh di ba nga sabi ni Manglito, nang mangyari ang pagsuwag sa kanya ni Asur, ay napatid nito ang tali. Baka naman natakot yung kalabaw at nagpakalayo-layo na. Sumang-ayon na lang si Robin sa sinabi ng kanyang kaibigan. Pagkalipas ng sandaling katahimikan, ay nagpasya ang dalawa na sumama muna sa mga nagrorondang tanod. Habang ang dibdib ni Robin
ay para ng binabayo ng maso. Madalas din ang paglingon niya sa paligid dahil sa pag-aalala na baka bigla silang salakayin ng mga aswang na hagibis. Pagkatapos nilang makarating sa dulo, ay bigla na lang naramdaman ni Robin ang pag-iinit ng mutya sa kanyang bulsa, kasunod ng paglabas ng 2 sungay sa kanyang mga kamay. Tol, humanda ka. May mga nilalang sa paligid natin. Huwag kang iiwalay sa tabi ko. Ano? Teka, Tol. Bakit ganyan naman ang kilos mo? Para kang ewan sa itsura mo, ah. Nagtaka si Robin sa sinabi na yon ni Dondon. Tiningnan rin ng binata ang kanyang kamay na may tangan ng nagliliwanag na sungay ng kalabaw. Kung ganun, hindi mo nakikita ang sandata sa mga kamay ko? Ano ka ba naman, Tol? Ano bang pinagsasasabi mo? Napalunok ng laway si Robin. Hindi siya makapaniwala na siya lang pala ang nakakakita sa sungay ng kalabaw. Isa pa, Tol, tigilan mo na nga ako sa mga paganyan-ganyan mo. Nakakatakot ka na. Kanina ka pang balisa. Tsaka, ano ba yung nasa balikat mo, ha? Biglang naalala ni Robin na nasugatan siya sa balikat. Kinapa niya yon at nagtaka nang maramdaman na wala na ang sakit. Totoo ang sinabi sa kanya ni Lolo Inok. Naghilom nga ang sugat niya pagkatapos magkaroon ng bisa ang mutya ng sungay ng kalabaw. Maya-maya pa ay biglang nagbago ang amoy ng ihip ng hangin. Tol, oo nga no. Mukhang tama ka nga. Sinundan ni Robin ang tinitignan ni Dondon. Lahat ng mga tanod na nasa harapan nila ay umatras, nakikiramdam sa mga nilalang na nakaharang sa kanilang daraanan. Agad na nagpasirko-sirko sa ere si Robin at hinarap ang mga aswang. Mga diablong buwang kayo! Ako ang harapin ninyo! Robin, ano bang pinagagagawa mo? Pambira ka naman, oo! Ngayon ka pa ba talaga magyayabang? Hindi ako nagyayabang, Tol. Dahil kaya ko talaga silang labanan. Muling hinarap ni Robin ang mga kalabang aswang. Maigpit niyang hinawakan ang 2 sungay ng kalabaw at lumikha yun ng malakas na liwanag na tanging siya at ang mga aswang lang ang nakakakita. Napayuko ng muka ang mga hagibis dahil nasilaw sila sa liwanag. Sinamantala ng binata ang pagkakataon. Agad siyang umatake at kinalaban ang lahat ng mga nilalang na nakaharang sa kanilang daraanan. Bawat palo ng sungay sa katawan ng mga nilalang ay umaangil ang mga ito na parabang asong nasasaktan. Bumagsak ang mga ito sa lupa at agad na nasunog ang katawan. Doon sa likod nyo! May mga halimaw! Ngunit huli na para pigilan ni Robin ang mga kalaban na patraidor na umatake sa kanila. Tinulungan niya si Dondon na napapailaliman ng aswang, ngunit biglang tumama ang malakas na suntok sa kanyang tiyan. Bumagsak siya sa lupa. Akma na sanang babangon siya nang makita niya ang nakatayong nilalang sa kanyang harapan. Ito ang halimaw na pumatay kay Azur. Akala mo ba ay hahayaan pa kitang makatakas? Magpasalamat ka at nakita ko ang pakilamerong matanda na yun. Pero ngayon, sisiguraduhin ko na mamamatay ka na. Hindi mo yan magagawa dahil lalabanan kita ng sabayan. Pinatay mo ang kalabaw ko, hayop ka. Kaya't papatayin din kita. Umalingaw-ngaw ang pag-angil ng pinuno ng mga aswang. Hindi natinag si Robin. Umatake siya rito, pero sinalubong siya nito ng malakas na suntok sa sikmura. Dinampot siya nito sa pamamagitan ng pagsakal sa kanyang leg. Ibinalibag siya nito sa lupa ng paulit-ulit hanggang sa tumilapon siya sa damuhan habang namimilipit sa labis na sakit. Ang naglalagablab na sungay ng kalabaw sa kanyang kamay ay tuluyang naglaho. Bumakas ang pag-aalala sa muka ng binata. Hindi ba sinabi sa'yo ni Inok na ang kapangyarihan na naipasa sa'yo ay walang lakas para labanan ako?
Anong ibig mo sabihin, hayop ka? Hindi mo ba natatandaan na ako ang pumatay sa kalabaw mo? Ang ibig sabihin nun, mahina ang pisa ng mutya sa akin. Dahil ako ang pumatay sa tagapangalaga ng mutya. Ang saya naman. Akala ko ba may panlaban na siya para sa akin? Sabihin mo sa matandang yun, hindi niya ako mahuhuli. Hindi siya magtatagumpay na maikulong ako sa bote. Kaya siguro gumamit siya ng mauuto na kagaya mo. Dahil hindi niya ako kaya. Malakidlat itong lumapit kay Robin. Dinampot nito ang damit niya at muli siyang inihagis sa kinaroroonan ni Dondon na nawalan na rin ng malay dahil sa kagat ng aswang. Gumapang si Robin. Naramdaman niya ang takot. Nabigo siya sa unang pagkakataon. Akma na sanang kakagatin siya nito nang biglang lumitaw ang isa pang hagibis at sinunggaban nito ang pinuno ng mga aswang. Nagpambuno ang dalawang nilalang sa harapan niya, pero sadyang malakas ang katawan ng pinuno ng mga aswang at nagawa nitong suntukin ng 5 beses sa dibdib ang nilalang na tumulong kay Robin. Itigil mo yan, hayop ka! Ako ang harapin mo! Ngumisi ang halimaw at umalingaw-ngaw ang malakas na halakhak. Nakadipa ang kamay nito habang humakbang papalapit sa kanyang kinatatayuan. Bago pa man siya makapaghanda sa muling pagsugod ng aswang, ay nilundag na siya nito at kinalmot sa dibdib. Ramdam na ramdam ni Robin ang sakit, pero lumaban siya. Gumanti siya rito ng malakas na suntok. Tumama yun sa mukha nito, pero hindi nito ininda ang sakit. Lalabanan kita kahit wala na akong kapangyarihan! Dala ng galit, binayo ni Robin ng suntok ang muka ng kalaban. Bawat suntok niya ay unti-unting lumitaw ang malakas na liwanag mula sa mutya na nasa loob ng kanyang bulsa. Ubod lakas niyang sinuntok ang dibdib ng aswang na hagibis. Ito na ang magiging katapusan mo! Hayop ka! Sinalag ng aswang ang suntok ni Robin, saka gumanti ito ng suntok sa kanyang muka. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Ang halimaw naman na tumulong sa kanya ay abala rin sa pagliligtas sa mga tanod, habang si Dondon ay wala pa ring malay. Lumapit ng konti ang pinuno ng mga aswang at kinausap siya. Dahan-dahan namang tumayo ang binata at nilabanan ng titigan ang aswang. Hindi tayo totoong magkalaban dito. Huwag kang pauutos sa may-ari na kulay asul na bote. Natitiyak ko na maliban sa sungay ay nasa iyo rin ang bote, tama ba? Gumagamit ka na mahiwagang kulungan ng mga nilalang na kagaya ko na hindi mo inaalam kung ano ang magiging kapalit nito. Hinilabutan sa katawan si Robin sa sinabing yun ng aswang na hagibis. Anong ibig mo sabihin? Nahulog ka sa isang patibong ng matandang hukluman na akala mo'y kakampi mo. Isa kang tanga. Hindi ka marunong mag-isip. Huwag mo na subukan linlangin ang isip ko, hayop ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko na mga kagaya mo ay gagawin ng lahat para maisahan ako. Pakinggan mo mga sasabihin ko. Ang kulungan na bote na nakita ko kanina habang nagsasagawa ka ng ritual ay isang uri ng balanse ng buhay. Kapag hindi ako nasugatan ng mutya na sungay na kalabaw, ikaw ang makukulong sa bote. Magpasalamat ka at sinasabi ko to sa'yo para makapag-isip ka. Natigilan si Robin. Walang sinabi sa kanya si Lolo Inok tungkol sa bagay na yon. Sa pagkakataon yon, ay bumundol ang pag-aalala sa kanyang dibdib. Oh, natigilan ka yata. Hindi mo alam dahil niloko ka niya. Tama ba? Layunin niya na magkulong ng mga kaluluwa sa aparador na matagal niya nang ipunan ng bote. Sa oras na hindi mo ko mapatay, pagsapit ng pagbilog ng buwan, ikaw ang makukulong sa bote na dala mo. Hindi mo ba tatanungin kung bakit? Bakit? Isang karagdagang kapangyarihan para sa kanya
ang magkulong ng mga nilalang na may masasamang ugali. Wala kang kaalam-alam na ginagamit ka niya para hulihin ako. At kapag hindi kita pinatay, ako naman ang makukulong sa sisidlan. At hindi ko yun hahayaan. Nasa ilalim ka na kanyang kapangyarihan. Ni hindi mo alam na nagkaroon ka ng parusa dahil sa pagiging malupit mo sa mga hayop. Kaya ngayon pa lang, tigilan mo na ang pakikipaglaban sa akin. At sa halip, umisip ka ng paraan kung paano mo ito matatakasan. Tuluyang gumuho ang pag-asa ni Robin nang maintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng aswang. Niloko siya ni Lolo Inok at nahulog sa patibong nito. Hindi pa ito tamang oras para magpatayan tayo. Binibigyan kita ng pagkakataon na mag-isip. Isipin mo muna ang sarili mo. Dahil pagkatapos mong mahawakan ng bote, mutya at sungay ng kalabaw mula kay Asur, kailangan mong uminom ng dugo ng tao sa loob ng 2 araw. Dahil kung hindi, matutulad ka sa akin. Magiging aswang ka habang buhay at tutugisin ng matagdag yun para ikulong din. Tuluyan nang umalis ang mga aswang na hagibis sa kanyang harapan. Naguguluhan siya at natitigilan. Akala niya maililigtas ang sarili sa hawak niyang mutya. Hindi dapat ako nagtiwala sa kanya. Hindi ko dapat tinanggap ang mutya na sungay ng kalabaw. Hindi. Hindi maaari ito. Pero teka, baka naman niloloko lang niya ako. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang totoo. Pagkalipas ng sandaling katahimikan, nagkamalay na rin ang kaibigan niyang si Dondon. Habang ang halimaw na tumulong sa kanya kanina ay mabilis din na nawala. Paano nangyari to? Niloko ko ng matandang yun. Magtutuos kami. Lalabanan ko siya. Robin, tol! Anong nangyari? Bakit ka nagkakaganyan? Oh, nasaan ang mga aswang? Umalis na sila, tol. Ang mabuti pa, mauna na kayong umuwi sa bahay. May pupuntahan lang ako. Oh, saan ka ba papupunta? Kailangan muna natin na umalis sa lugar na to, tol. Baka bumalik pa ang mga nilalang na yun eh. Tara na! Kanina ka pang hinihintay ni Mang Lito. Isa pa, marami na sugatan sa mga tanod. Mas kailangan nila ang tulong natin para magamot sila kagad. Kaya halika na, tol. Umuwi na tayo. Wala nang nagawa si Robin kundi ang sumama sa kaibigan. Inalalayan nilang maglakad ang mga sugatan na tanod. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating nila ang baryo. Inihatid na muna nila sa paggamutan ang mga tanod. Nagpaiwan naman si Dondon dahil nasugatan din ito sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pagkatapos ay nagpasya na ang binata para umuwi. Pagdating ni Robin sa kanilang bahay, dumiretso siya sa kwarto ng kanyang ama para tingnan ang kalagayan nito. Nadatnan niyang balot ng kumot ang katawan nito na para bang nilalamig. Tay, nandito na po ako. Pasensya na po kayo kung ginabi po ako ng uboy. Nag-aalala lang ako sa iyo, anak. Bakit ba ang tagal mong umuwi? Pati si Dondon, hindi na rin nakabalik. Tay, ang totoo niyan, sinalakay po kami ng mga aswang kanina. Marami po nasugatan, pati po si Dondon. Tsaka si Asur po, tay. Wala na rin po siya. Pinatay po siya ng aswang na hagibis. Ibinuwis po niya ang buhay niya para sa akin. Tay, patawarin niyo po ako kung hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Pagkatapos po ng mga nangyari sa akin, tay, kanina, bigla ko po kayo naalala. Nagsisisi po ako na naging pasaway po ako sa inyo. Anak, hindi ka pa naman gumagawa ng kasalanan sa akin. Matagal na kitang pinatawad. Patawarin mo rin ako, anak. At kung humihingi ka ng tawad sa akin dahil namatay ang alaga mong kalabaw, huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ay ligtas ka at walang nangyaring masama sa iyo. Sige, tay. Magpapahinga na lang po muna ako. Bukas na lang po tayo mag-usap.
Wala nang narinig na salita si Robin mula kay Mang Lito. Sa halip ay mas binalot nito ng kumot ang katawan. Tinalikuran niya ang kanyang ama at pumasok sa loob ng kanyang silid. Pagkapasok ni Robin sa loob ng kanyang kwarto, mabilis siyang nagpalit ng damit. Saka nahiga sa katre na gawa sa kawayan. Dala ng pagod ay agad na nakatulog ang binata. Kinabukasan ay nagising si Robin sa malakas na pagtawag ni Dondon mula sa labas ng kanilang bahay. Napabalikwas siya ng bangon. Agad siyang lumabas ng bahay at hinarap ang kaibigan. Butil-butil ang pawis nito sa noo na hinahabol ang sariling hininga. Robin! Robin, bilisan mo! Sumama ka sa akin! Ha? Bakit, tol? Saan tayo pupunta? Tsaka mukhang hingal na hingal ka. Ano ba nangyayari? May sumira ng mga pananim nyo. Halika, sumama ka sa akin, tol. Ikaw na ang umusga. Huwag mo na lang isama si Manlito. Baka lumala pa ang sugat niya eh. Tara na. Bilisan mo na, tol. Pablot na hinila ni Dondon si Robin. Mabilis silang tumakbo papunta sa kinaroroonan ng kanilang palayan. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo, narating nila ang bukid. Tumambad sa kanilang paningin ang nangyari sa kanilang mga tanim. Wala na ang bunga ng mga palay. Ang gitna ng taniman, maraming nagkalat na lamang loob ng mga tao at hayop. Pati ang mga nakikiisyoso sa lugar ay hindi rin makapaniwala sa mga nasaksihan. O di ba? Nakita mo na? Sabi ng matatanda, masamang pangitain daw to. Isang palatandaan ng muling pagsalakay ng mga kampo ng kadiliman. Ibig sabihin nito, may banta sa buhay nyo, tol. Sa dinami-rami ng kanilang sisirain, palayan pa namin ang napili nila. Pagsasayang ng pagkain ang tawag dito. Hindi pangitain. Alam na ba to ni Kapitan? Tol, wala na rin si Kapitan. Kasama siya sa mga pinatay na mga aswang kagabi. Ang mga katawan na nagkalat dyan sa palayan nyo, sila ang pamilya ni Kapitan. Wala nang tutulong sa atin, Robin. Gulat na napatingin si Robin sa mukha ng kanyang kaibigan. Hindi siya makapaniwalang nangyari ang lahat ng yon sa isang gabi lang. Isa-isang pinulot ng mga tao ang nagkaluray-luray na katawan ng mga biktima habang inilalagay yon sa sako. Umalingasaw rin ang mabahong amoy mula sa dugong nagkalat sa lupa. Hindi na nakatiis si Robin. Nakiusap siya sa mga taong naroroon. Mga kasama, makinig kayong lahat sa akin. Sa mga panahon na to, kailangan natin magtulungan. Kung di tayo kikilos, mauubos tayong lahat ng mga aswang na yon. Panahon na para tayo naman ang tumugi sa kanila. Umatras ang mga taong nakikiusyoso nang marinig ang sinabi ni Robin. Hindi nila gustong lumaban. Takot na sila dahil sa nakitang katawan ng mga biktima. Umalis ang mga ito sa kanilang harapan. Naiwan silang dalawa ng kaibigan niyang si Dondon. Wala na tayong magagawa, tol. Natakot sila sa kanilang mga nasaksihan. Nakita mo naman siguro ang mga mukha nila. Kung ganun, ako na mismo ang kikilos. Hindi ko maaaring palampasin ang ginawa ng mga aswang nagibis. Kung walang lalaban sa kanila, mauubos tayong lahat dito. Teka, saan ka pupunta, tol? Mapanganib ba naiisip mong gawin? Nakita mo naman, di ba, kung gaano sila kalakas. Ang mga tanod na nakasama natin kagabi, lahat sila'y takot na rin sumama sa atin sa gubat. Lahat sila nagkukulong na lang sa bahay at hindi na makausap dahil sa labis sa takot. Tol, paano ko mapahama ka? Dondon, hindi na ako takot mamatay. Mas takot ako kapag wala akong ginawa habang unti-unting inuubos ng mga aswang na yun ang lahat ng tao rito sa baryo natin. Kung di ka magpapapigil, tol, sasama ako sa'yo. Hindi ka maaaring mag-isa sa laban na to. Walang iwanan. Magkaibigan tayo, di ba? Kailangan ko munang umalis. May kakausapin lang ako, tol.
Sige na, umuwi ka na muna sa inyo. Pupuntahan na lang kita kapag maayos na ang lahat. O sige, mag-iingat ka. Magkita na lang tayo. Pero habang wala ka, maghahanap ako ng mga tao na makakasama natin sa pagroronda mamayang gabi. Isang tangulang ang itinugon ni Robin sa sinabi ng kanyang kaibigan na si Dondon. Pagkatapos ay iniwan niya ito sa palayan at naglakad papunta sa bahay ni Lolo Inok. Mabilis niyang tinaak ang daan papunta sa gitna ng kakahuyan. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad ay natanaw na niya ang bahay ni Lolo Inok. Nakita niya ang matanda na abala sa pagdidikdik ng luya. Nilapitan niya ito. Lolo Inok, kailangan po natin mag-usap. Tungkol ba saan? Tsaka, kumusta nangyari sa'yo kagabi? Nagawa mo ba ang ritual? Biglang natigilan si Robin sa tanong ni Lolo Inok. Hindi dapat malaman ng matanda na meron siyang natuklasan kagabi. Huhulihin niya ito sa paraan na naiisip niya. Opo. Nasa bulsa ko na po, mutya. Marami po akong nakalaban na aswang kagabi. Lahat po sila napatay ko. Pero Lolo Inok, ang hindi ko po maintindihan, biglang naglaho ang lahat ng mga ibinigay niyo sa akin. Maliban sa mutya na nasa bulso ko. Bakit po nangyari yun? Dahil hindi mo pa nakokontrol ang kapangyarihan ng mutya. Halika, sumunod ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Tumayo si Lolo Inok at pumasok sa loob ng bahay. Kasunod si Robin. Kailangan niyang gawin yun para malaman kung ano ang totoong motibo ng matanda sa pagtulong sa kanya. Pagpasok niya sa loob ay tumambad sa kanyang paningin ang nakabukas na aparador. Tumigil ang matanda sa tapat nito. Halika, lumapit ka iyo para mas maintindihan mo kung bakit ko to ginagawa. Lumapit si Robin sa matanda at itinuro nito ang kulay pulang bote. Nakita ng binata na mas matingkad na ang kulay ng mga yon. Ang nilalang na nakakulong sa kulay pulang boteng ito ay aswang na pumapatay ng bata at matanda. Nararapat siya sa loob ng boteng yan. Ang nangyayari sa enerhiyang nakukulong dyan ay unti-unti siyang pinapatay. Kung ano ang ginawa niya sa kanyang kapwa, ay yun din ang mangyayari sa kanya sa loob ng bote. Hindi po ako halos makapaniwala na magkakasya ang kanyang enerhiya sa loob ng boteng yan. Walang imposible sa kapangyarihang taglay ng bote, Robin. Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito para malaman mo na karapat-dapat silang parusahan at makulong dyan. Pero Lolo Inok, tanong lang po, paano naman po mga tao na malupit sa mga hayop? Saan po sila makukulong? Sa kulay asul na bote, nakagaya ng hawak mo, yan sila makukulong. Lahat ng kumakain ng tao o hayop, pati ng nagiging malupit sa hayop, siya ang ikinukulong sa boteng nasa iyo. Magpapakita ang bote sa kamay mo sa oras na kaya mo nang kontrolin ang kapangyarihan mo. Kagaya ng sungay ng kalabaw. Unti-unti nang nagiging malinaw kay Robin ang lahat. Napansin niya na merong iba pang bote na naroroon. Hindi na siya nakapagtanong dahil isinara na ng matanda ang pinto ng aparador. Halika rito. Maupo ka. Lolo Inok, bakit niyo po ba ginagawa to? Bakit parang sobra ang galit niyo sa masasamang nilalang? Dahil itinakwil ako ng sarili kong pamilya. Itinuring nila akong masamang nilalang. Pinagmalupitan nila ako dahil ang buong akala nila ay ako ang aswang na pumapatay sa mga tao. Dala ng labis na sama ng loob ko, isinumpa kong papatayin ko lahat ng mga aswang. Pinag-aralan ko ang paggawa ng sagradong kulungan dahil gusto ko silang gantihan lahat. Naging isa akong manunugis ng mga aswang. Ipinangako ko sa sarili ko
na wala akong ititira sa kanilang lahat. Kaya kapag nakumpleto na ang bote sa loob ng aparador, babalik ako at itatapon ko sa kanilang harapan ng mga bote na yan. Patutunayan ko na nagkamali sila sa paghusga sa akin. Ang ibig niyo po bang sabihin, ang bote pong nasa akin, ang kukumpleto sa naipon yung enerhiya ng mga aswang? Tama ka. 2 hagibis ang dapat na makulong dyan, Robin. Kusang papasok ang kanilang enerhiya sa loob ng bote. Sa oras na masugatan mo sila gamit ang sungay ng kalabaw. Mag-iingat ka dahil susubukan nilang guluhin ang isip mo. Kahit na anong mangyari, huwag kang maniniwala sa mga sinasabi nila. Mas lalong nagulo ang isip ni Robin. Dahil sa sinabi na yon ni Lolo Inok, hindi niya alam kung sino ba talaga ang dapat niyang paniwalaan. Sige po, gagawin ko po ang lahat para matulungan kayo. Maraming salamat, Robin. Una pa lang, ay alam ko nang ikaw ang makakatulong sa akin. Sige Lolo Inok, kailangan ko na pong umuwi. Baka hinahanap na po ako ni tatay eh. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Mag-iingat ka. Huwag mong kalimutan ang mga paalala ko sa'yo. Pagkatapos magpaalam, ay umalis na si Robin. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, narating ng binata ang kanilang tirahan. Diretso siya sa silid ni Mang Lito na hindi pa rin bumabangon sa kinahihigaan. Tay, nandito na po ako. Tay, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Maayos na ang pakiramdam ko, anak. Kailangan ko lang siguro magpahinga. Akma na sanang tatayo si Robin nang biglang lumitaw ang sandata sa kanyang mga kamay. Napalingon siya sa gawi ni Mang Lito. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Tay! Diyos ko! Bakit, Robin? May problema ba, anak? Hindi na hinintay ni Robin na magsalita si Mang Lito. Inalis niya ang kumot na nakataklob sa katawan ng kanyang ama. Tumambad sa kanyang paningin ang katawan nito. Walang sugat at malakas ang pangangatawan. Maaaring maloko niyo ang paningin ng mga tao. Pero hindi ang mga mata ng taong may hawak ng mutya na sungay ng kalabaw. Tay, isa kang aswang na hagibis. Tama ba? Isa ka sa mga nilalang na hinahanap ni Lolo Inok. Napaawang ang bibig ni Mang Lito. Bumakas ang takot sa anyo nito. Lumapit ito sa kanya. Paano mong nalaman, anak? Pagmasdan mo, tay. Pagmasdan mo. Hindi po ba't nakikita niyo po ang dalawang sungay ng kalabaw na nasa mga kamay ko? Kaya pala, nang gabing pumasok ako sa loob ng kwarto niyo, nagbalot kayo ng kumot para hindi ko makita ang totoong itsura ng katawan niyo. At dahil hindi ko pa nakokontrol ang kapangyarihan ko, hindi ka kagad nakilala ng mutya. Imposible ito. Paano nangyari yun? Paano napunta sa mga kamay mo ang kinatatakutan naming sandata? Ibinigay po sa akin to ni Lolo Inok, tay. Para tugisin at patayin po mga kagaya nyo. Kung kayo ang aswang, ikaw rin po ba ang nanakit sa akin kagabi? Hindi, anak. Dahil ako mismo ang nagligtas sa iyo kagabi. Naguguluhan na po ako, tay. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Litong-lito na ako. Anak, huminahon ka. Hindi kami masamang nilalang. Pinagdaanan na rin namin ang mga nangyari sa'yo. Bago kami naging aswang, naging manunugas din kami na kagaya mo. Kung hindi ako nagkakamali, hawak mo ang bote, tama ba? Opo, tay. Matandang babae rin ba nakausap mo? Ang nakausap ko po ay matandang lalaki. Si Lolo Inok po. Diyos ko, malakas na ang kanyang kapangyarihan dahil nagagawa niya na magpalit-palit ng muka. Alam niya na kung paanong paiikutin ng taong mabibiktima niya. Sinabi rin ba niya sa'yo na kailangan mong humuli ng nilalang para ikulong dyan sa boteng hawak mo? Opo.
Sinabi niya sa akin ng mga yan. Kung ganun, nahulog lamang po pala ako sa patibong ng matandang yun. Oo anak, tama ka. Ginamit ka niya para mahuli ako. Siya ang hari ng kadiliman sa mundo ng mga engkanto. Siya si Aswang, ang hari ng lahat ng mga aswang. Pero bakit po kayo pumapatay ng tao, Tay? Anak, kahit kailan, hindi ako tumikim ng dugo o karne ng tao. Lahat kami ay nakokontrol ang sarili dahil biktima lang din kami. Naniwala ako sa magagandang kwento ng matandang yun. At ngayon, ikaw ang ginamit niya para mahuli ako. Ang nanay mo, hindi siya totoong namatay sa sakit. Pinatay siya ng hari ng kadiliman. Siya ang ginamit na alay para sa kapangyarihan ng mga bote. Dahil lang yung ina ay may dugong salamangkera o mataas na uri ng kapangyarihang puti. Patawarin mo ko anak, kung ngayon ko lang ito pinagtapat sa'yo. Tay, bakit? Bakit niyo po ito tinago sa akin? Sa kalagayan kong ito, maniniwala ka ba? Wala akong lakas ng loob para sabihin sa'yo ang buong katotohanan. Tay, paano na po? Ano na po ang gagawin ko ngayon? Alam ko kung paano matatalo ang hari ng kadiliman. Kailangan ng pinagsamang dugo ng dalawang hagibis, dugo ng kalabaw, at ng may tangan sa mutya. Tay, nasa loob na po ng bote ang pinaghalong dugo namin ni Asur. Dugo na lang po ng dalawang hagibis ang kulang. Pero paano ko po gagawin yun? Saan natin hahanapin ang isa pang hagibis? Kailangan natin ng matinding pagpaplano anak. Buhay na natin na nakataya rito. Ang kailangan muna ay palitawin ang bote. Nangyayari yun kapag nagkikiskisa ng dalawang sungay na hawak mo. Sige anak, subukan mo. Sinunod ni Robin ang utos ni Mang Lito. Pinagkiskisa niya ang dalawang sungay ng kalabaw. Mula sa kanyang harapan, lumitaw ang kulay asul na bote. Nakalutang yun sa hangin. Napatingin siya sa gawi ng kanyang ama na si Mang Lito. Pero tay, sa oras na kunang kita ng dugo gamit ang sungay, baka naman po mamatay ka. Hindi ako mamamatay anak, maniwala ka. Dahil susundin mo ang iuutos ko sa'yo. Una, hawakan mo ang kamay ko. Susugatan mo ko sa braso gamit ang sungay ng kalabaw. Kapag nagawa mo yun, wag na wag mo kong bibitiwan kahit anong mangyari hanggat hindi naghihilom ang sugat ko. Pero tay, sigurado po ba kayo? Kailangan subukan para makaligtas tayo anak. Pero kung mangyari man yun, gawin mo ang lahat para mapatay ang matandang yun. Ipangako mo sa akin. Nanginginig ang kamay na hinawakan ni Robin ang nakalutang na bote. Binuksan niya ang takip at humarap sa kanyang ama. Ipinatong niya ang bote sa lamesa habang hawak niya ang braso ni Mang Lito. Bakas sa muka ng kanyang ama na napapaso ito sa kamay niya, kaya binilisan niya ang paghiwa sa braso nito. Pumatak ang dugo sa bibig ng bote. Hindi niya rin binitiwan ang kamay nito hanggat hindi naghihilom ang sugat ng kanyang ama. May kakayahan po pala kayo magpagaling ng sugat niyo, tay. Pati si Asur. Hindi po pala siya pangkaraniwang kalabaw. Kaya pala inatake ka niya dahil alam niya na ikaw ang matagal na nilang hinahanap. Ngayon na lamang po naging malinaw sa akin ang lahat, tay. Kung bakit pinatay ng aswang na si Agibis, si Asur. Pinag-aaway niya tayo anak para matupad ang matagal niya ng pinapangarap, ang makabalik sa mundo nila at maghasik ng lagim. Hayop siyang, lintik siya. Demonyo siya. Muntik na ako maniwala sa matandang yun. Humanda talaga siya dahil pagbabayarin ko siya sa lahat ng ginawa niya. Lalo na sa pagpatay niya kay nanay. Hindi siya madaling talunin anak, kaya mag-iingat ka pa rin. Sa ngayon, isa na lang ang kulang. Kailangan natin gumawa ng plano para mahulog naman sa bitag natin ang matandang yon.
Agad na nagsagawa ng pagpaplano ang mag-ama, pati na kung paano nila mahahanap ang isa pang hagibis. Pagsapit ng gabi, naunang nagpunta si Robin sa gubat, kasama naman ang kaibigan niyang si Dondon. Kasama nila ang mga kalalakihan na voluntaryong sumama sa kanila sa gagawing pagroronda, habang si Mang Lito ay nasa paligid lamang nila. Maya-maya pa ay biglang dumating ang pinuno ng mga aswang. Kapag sineswerte ka nga naman, ang palay na mismo ang lumalapit sa manok. Sa isang iglap, lumitaw sa kamay ni Robin ang 2 sungay ng kalabaw. Uminit din ang mutya na nasa bulsa niya, palatandaan na ang hinahanap niyang isang hagibis ay wala ng iba kundi ang nilalang na nasa harapan niya. Tumigil ka! Alam kong ginagawa mo to para magiganti dahil sa nangyari sa'yo. Alam ko na hindi mo sinasadyang pumatay. Dahil kapag hindi mo yung ginawa, ikaw naman ang mamamatay. Lumapit ang halimaw sa harapan ni Robin na parang handa ng umatake. Pero hindi natakot ang binata. Matapang niyang nilabanan ang titig nito. Ilang sandali pa, dumating ang isang hagibis, ang kanyang ama. Nakatingin ito kay Robin. Kung ganun, nakausap na pala ni tatay ang halimaw na nasa harapan ko. At bahagi na lang ito ng pagkukunwari namin. Ayos! Gumana ang plano. Bulong sa sarili ni Robin, nagkunwari silang 3 na maglalaban. Sinadya ni Robin na huwag patamaan ng mga ito ng kanyang sandata. Hinayaan niyang bugbugin siya ng mga ito. Ang mga kalalakihan na kasama nila sa pagroronda ay kumaripas naman ng takbo dahil sa labis na takot. Naiwan si Dondon na nakatayo sa kanyang likuran habang nakatingin sa 2 hagibis. Itinaas ng binata ang 2 sungay ng kalabaw at pinagkiskisan yun. Sa isang iglap, lumitaw ang kulay asul na bote. Kinuha niya yon at binuksan. Sa kanilapitan ang 2. Ito na magiging katapusan nyo! Makukulong na kayong 2 sa boteng to! Ano pang hinihintay mo, Tol? Patayin mo na ang 2 yan! Bilisan mo! Akma na sanang sasaksakin ni Robin ang 2 hagibis nang bigla siyang pinigilan ni Dondon. Inagaw nito sa kamay niya ang kulay asul na bote. Sa lakas ng pagkakatabig nito sa kanyang kamay, tumalsik siya sa damuhan. Nagulat silang 3 sa biglang pagbabago ng anyo ni Dondon. Sa isang kisap mata, si Lolo Inok ang nakita nilang nakatayo sa kanilang harapan. Nakangisi habang may 2 sungay sa ulo, kahawig ng sungay ng kalabaw. Sa wakas, nahuli ko rin kayo! Akala ba ninyo ay di ko malalaman na gawa-gawa lamang ninyo ang paglalaban ninyo? Pambihira! Alam na ninyo kung paano ko tatalunin! Lumiwanag ang mga mata ni Lolo Inok at lumapit ito sa nakahigang si Robin. Naninigas ang buo niyang katawan dahil sa kapangyarihang taglay ni Lolo Inok. Babawiin ko ang mutya sa'yo! Traitor ka! Ikaw ang traidor, hayop ka! Ikaw si Dondon! Ginamit mo lang ako! Pinatay mo rin ang nanay ko! Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo sa pamilya ko! Siya pala ang pumatay kay Nancy! Ako mismo ang papatay sa kanya! Sinamantala ni Robin ang pagkakataon. Nilabanan niya ang malakas na mahika ni Lolo Inok. Iniangat ng binata ang kanyang kamao para suntukin ito sa muka. Tumilapon ito sa damuhan at agad na nilapitan ng 2 hagibis. Pinagtulungan ng mga ito na bugbugin ang matanda. Binawi ni Mang Lito ang kulay asul na bote kay Lolo Inok, pero biglang sinakal nito ang 2 aswang. Umangat ang mga paa nito sa lupa habang nagpupumiglas. Kung hindi mo kayang gawin
Ako ang magkukulong sa kanila sa bote! Ibaba mo ang tatay ko, demonyo ka! Ako ang harapin mo! Ngunit hindi pinakinggan ng aswang na si Lolo Inok si Robin. Sa halip, malakas nitong ibinilibag ang dalawa sa lupa. Namilipit ang mga ito nang dahil sa labis na sakit. Pero si Mang Lito, ibinato nito sa kanya ang bote at nasambot niya yon. Anak! Gawin mo na! Mag-iingat ka! Ginawa ni Robin kung ano ang plano nila. Mabilis siyang nagpasirko-sirko papunta sa kinaroroonan ng isa pang hagibis na si Mang Peter. Mabilis niyang hiniwa ang braso nito habang hawak niya ang kamay nito. Pumatak ang dugo nito sa bote. Nagbago ang kulay ng liwanag habang ang mutya ng sungay ng kalabaw sa kanyang bulsa ay nagsimulang kumawala sa loob. Si Lolo Inok naman, na nagbalak na pigilan si Robin, ay agad na sinunggaban ni Mang Lito. Nagpambuno ang dalawang aswang at nasugatan ang kanyang ama. Sakto ng paghilom ng sugat ni Mang Peter, bumitaw si Robin at hinarap niya si Lolo Inok. Sige, patayin mo siya, Robin! Palayain mo mga katulad ko naging biktima niya! Patayin mo ang demonyo na yan! Sa isang iglap, nawala ang pagiging aswang ng dalawang hagibis dahil nakulong na ang dugo ng mga ito sa bote na hawak-hawak ni Robin. Hindi maaari ito! Hindi kayo magtatagumpay sa mga binabalak nyo! Hindi nyo ko mapipigilan! Anong hindi? Huli na! Nagawa na namin tatlo na pagkaisaan ka. Kaya ikaw ang makukulong sa bote na to at ibabalik ka namin sa mundo nyo! Diablong buwang ka! Ang dami mong pinahirapan na inosenteng buhay! Mamatay ka na! Ubod lakas na sinaksak ni Robin ang dibdib ni Lolo Inok direkta sa puso nito at inilagay ang dugo sa bote. Kasunod ng pagdukot niya sa kanyang bulsa ng mutya ng sungay ng kalabaw, ibinaon niya mismo sa sugat ng matanda ang mutya ng sungay ng kalabaw. Paulit-ulit niyang binayo ang dibdib nito hanggang sa lumubog ang mutya sa loob mismo ng sugat nito. Sumuka ng malapot na itim na dugo ang matandang ermitanyo at nagkikikisay ang katawan. Lumayo si Robin. Pinanood niya kung paanong natunaw ang katawan ng matanda hanggang sa may lumabas na kulay itim na usok at pumasok sa nakabukas na bote. Kusang nagsara ang takip nun at naglaho sa kanilang paningin kasama ng dalawang sungay ng kalabaw. Nangihinang napaluhod naman sa lupa ang binatang si Robin. Agad namang lumapit sa kanya si Mang Peter at ang ama niya na si Mang Lito. Anak, ang galing mo! Nagawa mo, anak! Natalo mo ang hayop na yun! Pinagmamalaki kita! Salamat, Robin. Iniligtas mo kami. Ang galing mo. Natapos mo ang kasamaan niya. Ligtas na ang baryo natin. Wala na ang kadiliman. Payapa na ulit ang lahat. Ano na po ang mangyayari sa aparador po ni Lolo Inok? Muling magbubukas ang aparador. Makakalaya ang lahat ng mga nakakulong sa bote. Matatahimik na ang kanilang kaluluwa. Matitira lang ang bote na naglalaman ng dugo nating apat. Ibabalik yun sa kanilang mundo. Ang aparador na nakikita mo ay isang lagusan papunta sa mundo ng mga engkanto. Kung kasama po ang dugo natin sa pagpasok po sa lagusan nila, ano na po ang mangyayari sa atin, Tay? Sabihin niyo nga po. Magkakaroon tayo, anak, ng kakayahang tumagal sa sikat ng araw. Bilang magsasaka, magagawa natin magtrabaho nang hindi napapagod. Kahit maghapon pa. Dahil ang dugo ngayon na dumadaloy sa ating mga ugat
ay nabigyan ng kakayahang pang-immortal. Ako naman, hindi na ako aswang. Magagawa ko na rin magtanim ng palay nang hindi napapaso sa sikat ng araw. Maraming salamat talaga. Akala ko'y hindi na mangyayari ang pagkakataong ito. Salamat sa iyo, Robin. Pero, Mang Peter, paano po mga napatay niyo? Ang mga alagad niyo po, ano na po mangyayari sa kanila? Mawawala na rin ang pagiging aswang nila, Robin. At ito tatandaan mo, Robin. Tulad ng ama mo, kahit kailan, ay hindi ako pumatay ng tao para gawing pagkain. Ang lahat ng mga nakita mo ay ilusyon na likha lamang ni Lolo Inok. May kakayahan siyang magpapalit-palit ng anyo. Kahit na anong muka ay kaya talagang gayahin. Kaya hindi siya nakikilala ng mutya ng sungay ng kalabaw na hawak mo. Dahil sa kanya yun ang galing. Hindi ka ba nagtataka? Sa dinami-rami ng ibibigay niya sa'yo, ang sungay pa ng kalabaw ang napili niya. Ano ba ang kahulugan ng sungay sa mundo natin? Sige nga, baka nalalaman mo. Teka, kundi ako nagkakamali. Sungay. Hari ng dilim. Hari ng dilim o kampo ng kadiliman. Tama ka. Matalino ka talaga. Sa una pa lang ay nagpayag na siya ng kasamaan dahil ang sungay ang sumisimbolo sa kanyang pagkatao at pinanggalingan. Kaya pala, nagduda na ako kay Dondon noon. Dahil magmula nang makilala mo siya, nagbago na talaga ang pag-uugali mo. Madalas kang uminom ng alak. Palagi kang tamad kumilos. Pambihira. Matagal niya na pala kaming natuntun at nagpapanggap sa harap namin para magawa ang lahat ng binabalak niya. Pagkatapos nilang mag-usap, ay magkasama silang umalis sa lugar na yon. Ang dating magkaribal sa puso ng kanyang ina ay magkasama at magkaramay laban sa hari ng kadiliman. Pagkalipas ng 3 araw, magmula ng labanan na yon, bumalik sa dati ang katahimikan ng baryo. Nakakalabas na ang mga bata kahit umabot pa ng gabi at nakakapaglaro ng maayos sa labas. Ang mga tao naman ay nagagawa na ang kanilang mga gawain nang walang halong takot. Nawala ang pamiminsala ng mga aswang at bumalik ang sigla sa palayan. Ipinagpatuloy ng mag-ama ang pagtatanim nila ng palay at iba pang mga gulay. Isang patunay na gaano man kabigat ang pagsubok na kakaharapin, may bukas pang naghihintay para sa atin. Sa kwento na ito ni Robin, pinatunayan na hindi lahat ng nakikita ay totoo. Hindi lahat ng masasama ay masama. May karapatan silang mabuhay at bigyan ng pagkakataon para magbago. Si Lolo Inok, ginawa man niya ang lahat para masakop ang mundo ng mga tao para sa paghihiganti sa kanyang pamilya. Nanaig pa rin ang puwersa ng kabutihan. Napatunayan ng binata na ang mabisang panlaban talaga sa lahat ng uri ng kasamaan ay ang pagkakaisa, pagmamahal at higit sa lahat, ang pananampalataya sa Panginoon laban sa lahat ng pagsubok na haharapin.